Kaya nga, Peterman nyo lang yun. Kung si Rafi pa ang gagawa, di... Sige, lang mo si Rafi. Ikaw na kaya? Kaya sinasabi dyan, sa Kanya marami tayong kayamanang hindi pa nahahayag, ano? Kaya napakaganda niyan. At yan ay kaugnay ng ating pag-aaralan sa hapon na to. At try nating mailatag ito ng mabilis lamang. At yan ay patungkol sa blessing, no, na maaaring sabihin natin ay untold pa, no? Mga kayamanan na hindi pa nahayag or hindi tayo aware na yan ay naririyan sa atin, that we must appreciate, no, sa ating buhay pananampalataya. Kaya buksan ninyo ang inyong mga Bibles sa Psalms 112, and we will try na yung verses na 1 to 10 ay pasadahan natin ng mabilis lamang sapagkat very limited ang ating oras, no? We had an overtime with our meeting kanina. So let's try na magawa ito ng mabilis na maintindihan naman natin. So kung nariyan kayo, at ganito ang sinasabi basahin ko muna, no, sa Tagalog, ang 112 verses 1 to 10. Purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang ating main text, ano? Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Blessed is the man that fears the Lord. Yan. Na naliligayang mainam sa kaniyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ito yung mga blessings. Kaya yan ang ating pag-uusapan ngayon. Blessings of fearing the Lord. Yan. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Verse 4, sa makatuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. At ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram, kanyang alalayan o aalalayan ng kanyang usap sa kahatulan. Verse 6, sapagkat siya'y hindi makakakilos magpakailanman. Ang matuwid ay mag-aalalang walang hanggan. Siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. So ang kanyang puso ay natatag, siya ay hindi matatakot hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Kanyang pinanabog, kanyang ibinibigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Makikita, uling talata, makikita ng masama at mamamanglaw. Siya ay mga galit sa kanyang mga ngipin at matutunaw. Ang nga sa masama ay mapapalam. Ito, yan ang ating pinaka paksa ay ang pagpapala, no, ng may takot sa Diyos. Ito napakahalaga na topic itong we discussed it one time about the fear of God. Pero ito yung mas detalyado na napakinabang na blessings sa pagkakaroon ng takot sa Diyos, no? At parang yan ay parang neglected dyan or
hindi nabibigyan ng emphasis natin sa ating buhay pananampalataya, yung takot sa Diyos. No? The reason, may mga kapatid tayo na hindi natin nakakasama, mga naligaw na mga kapatid sa buhay pananampalataya, at nawala sa ating fellowship, nawala sa flock ng Panginoon, nawala sa assembly, which is supposed to be the purpose of the fear of the Lord. Matatakot kang lumayo sa Panginoon. Kung kilala mo yung Diyos, karugtong niyan ang pagkatakot sa Kanya. No? At yan ang magpe-preserve sa ating paglilingkod. Kasi we know, ang mundong ito ay napakaraming tukso. Napakaraming mga bagay na maghahatak sa atin palayo sa Diyos. Napakaraming bagay ang maglilid sa atin para labagin natin ang utos ng Diyos. But because we have the fear of God, yun, hindi tayo nakakagawa ng masama. Of course, intentionally, no? At talagang you do it blatantly, with impunity. We don't do that as Christians, no? May takot tayo sa Diyos. No? Hindi natin kaya yung mga nababalitaan nating tahasang paggawa ng krimen, ng kamalian, no? Pang-aapi sa mga tao na mababa kaysa sa atin, ay hindi natin kayang gawin yan with impunity. No, we have the fear of God. May takot tayo sa Diyos. Kaya isa-isahin natin yan. Bilisan natin. Ang sabi diyan sa verse 1, blessed is the man. No? Purihin ang Panginoon. Mapalad ang tao na may takot sa Panginoon. Blessed is the man that fears the Lord, that delights greatly in His commandment. Sa kabuuan muna, ang chapter 12 ng Psalms ay naglalarawan ito ng isang karakter, pagpapala, sekuridad ng isang tapat na mananampalataya, no, na may takot sa Diyos. Ito yan, nakikita natin dyan. Nagpapakita to kung paano ang isang mananampalataya ay nagbibigay galang sa Diyos, na yung paggalang na to, yung reverence na to sa Diyos, ay nagtatransform ng kanyang buhay, sarili niyang buhay, ng kanyang pamilya, at ng mga kanyang maiiwan na legacy sa mundo na ito. So, ang Psalms 112, naglalarawan sa kabuuan, kung babasahin niyo yan, ay kung ano yung pinagpala na tao. Sa harapan ng mundo na ito na yung pagpapala ay itinatapat natin sa kayamanan, sa salapi, sa kapangyarihan, sa komportableng buhay. Pero hindi ito ang ating makikita sa Psalms 12. So, at talagang malinaw, maging tumatak sa ating isip ito na yung may takot sa Diyos at mayroong nalulugod sa kanyang mga utos, pinagpapala talaga siya. At ito yung ating titingnan. So, verse 1, yung takot sa Diyos, ibig sabihin yan, ino-honor mo yung Diyos, ginagalang mo. Like for example, kanina, we're talking about yung honoring the parents, no? Ito rin yun. Kaya mahalaga yung commandment na yan, because that reflects that you really fear God. Because yung paggalang mo sa Diyos, paggalang mo rin sa iyong mga magulang, no? Kaya mo ginagalang yung mga magulang, kadugtong yan sa takot mo sa Diyos, sa paggalang mo rin sa Diyos. Kaya kasama rin dyan, kaya mo sinusunod, ginagalang ang Diyos, ino-honor ng Diyos, kasunod niyan, sinusunod mo siya. Diba? It's very inconsistent kapag ino-honor mo ang isang tao,
pero hindi mo sinusunod. So magkakasama yan. Kaya, what's the attitude of a Christian? Nalulugod tayo sa mga utos ng Diyos. No? Kaya tayo, nakadisenyo tayo na talagang sumunod sa Diyos. If we know what is the command of God, we really do it. No? That's our first response. So, sabi diyan, the blessed person is stable in difficult times. Kung makikita, isang part yan na makikita natin. Hanggang 6 verses 6 to 8 yan. No, ibig sabihin, talagang matatag ang buhay ng nalulugod na may takot sa Diyos, na pinagpala dahil siya ay natatakot sa Diyos. At sa isang part, sa last part niyan, ang isang pinagpala dahil may takot siya sa Diyos, siya ay mapagbigay. Napagbigay siya. No? Hindi siya madamot. Okay? Madidiscuss natin yan. So, verse 1, try natin i-decipher, no? Yung talatang ito. Blessed is the man that fears the Lord. Yan ay ibig sabihin yan, alam po natin muna, ang tao talaga ay ang Kristiyano ay talagang may takot sa Diyos. No? At yan ay tayo galing mula sa kalagayan na tayo depraved. Tayo hindi talaga kumikilala sa Diyos, pero nung tayo ay nakakilala na ng Ebanghelyo, nariyan ang takot na yan. No? Nariyan sa atin yan. At yan ay produce ng Holy Spirit, no? Sa atin. Nung tayo ay naging born again, na-regenerate, kasama yan, yung pagkatakot sa Diyos. Dapat nakikita natin yan. Sabi ni John Calvin, true piety flows from a renewed heart, not from human effort. So, ibig sabihin, yung tunay na takot sa Diyos, you cannot produce it. It came from God. No? It comes from a renewed heart. So, kaya yan ang ating i-recognize. Tayo ay sumusunod, nagkakaroon tayo ng lugod, tuwa sa utos ng Diyos because we've been renewed. No? Yung iba ayaw ng inuutosan siya. Yung iba ayaw ng may nag-uutos. Yung iba ayaw ng mga alituntunin kasi pabigat siya. But sa Kristiyano, hindi ganun dapat ang ugali natin. Dapat, kapag narinig natin from the Word of God, yung kanyang mga commandments, meron tayong delight na sundin ito. We don't follow God, we don't obey God against our will. Diba? Hindi tayo pinipilit para sumunod sa Diyos. Kaya nga tayo, when we observe the Lord's Supper, when we observe the Lord's Day, we do it heartily. No, hindi tayo, wala ritong nagpapersa lamang na pagkalinggo, napipilitan siya at nakikita mo sa mukha niya, nakasimangot siya, para bang malungkot siya na nag-observe ng Lord's Day. Hindi ganoon. Ang taong may takot sa Diyos at nalulugod sa kanyang mga utos. Kaya yung itong fear of the Lord na to ay foundation ng pagpapala. Diyan nagmumula yung pagpapala sa atin ng Diyos. Kung tayo ay may takot sa Kanya, may pagpapala. At ito yun. Sabi sa Psalms 1:1-2, verse 1-2, blessed is the man that delights in God's law. Sa Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, kung tayo ay may takot sa Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng wisdom na maintindihan ng mga bagay, ang maraming bagay.
At diyan nagsisimula ang karunungan, ano. Sabi sa the fear God and keep His commandments, sabi sa Ecclesiastes chapter 12:13, yan ang pinaka-summary ng Ecclesiastes. Matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. And at sa Psalms 128 verse 1, sabi diyan, blessed are those who fear the Lord. So, talagang pagka tayo may takot sa Diyos, pagpapalain tayo. Pagpapalain tayo. So, verse 2, ang sabi, His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Ito ay tumutukoy sa covenant blessing, no, God works through covenant generations. Alam natin yan sa Old Testament na pinagpapala talaga niya ang kanyang mga tao by generation. No, Genesis 17:7, maging sa New Testament din sa Acts chapter 2 verse 39. Yung mga anak natin kasama yan sa pagpapala sa atin bilang mga mananampalataya. Not because of salvific value, but because kasama sa ating pamilya yan. Ganun magpala ang Diyos. Parang damay ang ating mga anak. Normally. Pinapakita niya na yung covenant, kasi tayo, siyempre, covenant people niya tayo. No? As a covenant people, yung ating mga anak, kasama yan sa pagpapala. Pagpapalain din ng Diyos yan. So, extended ang blessings ng Diyos sa kanila. No? Kasi sabi niya, His seed shall be mighty upon the earth. The generation of the upright shall be blessed. Ibig sabihin, hindi yan individual. So, yung pamilya natin ay merong pagpapala dyan. Yung tapat na mga mananampalataya. So, yung seed kasi dyan, it refers to our children at mga susunod na salin lahi. So talagang pinagpapala ng Diyos ang pamilya ng mga tapat. No? Minsan, of course, generally, kahit doon, kung napansin ninyo, meron kang anak na hindi pa mananampalataya, asawa na hindi pa mananampalataya, pero ikaw, tapat ka na naglilingkod sa Diyos, kasama sa pagpapala yun. Kasama sa pagpapala ng Diyos yun. Iniingatan din kayo sa pangkahalatan. Pinoproteksyonan kayo ng Diyos. Kaya yung tapat, maka-Diyos na tao, yung kanyang pamilya ay iniingatan din ng Diyos. So verse 3, verse 3. Sabi rito, wealth and riches shall be in His house. Ito, baka sabihin natin, kayamanan to, pera to. And His righteousness endures forever. Bagamat kasama rin dyan ang material na bagay, pero hindi yun ang talagang pinaka-focus. Kundi yung spiritual richness natin. Or mga spiritual na kayamanan kay Kristo. Yan, meron tayo niyan. Marami tayong kayamanan na spiritual. Maaaring kapos tayo sa material na bagay, pero spiritually, ay mayaman ang anak ng Diyos. No? Kaya we have to appreciate it. No? Na tayo ay pinagpapala sa isang banda ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos materially. Pero, of course, sa likuran niyan ang spiritual na pagpapala. Hindi mo naman pwedeng sabihin na yung material blessings mo ay wala sa likuran noon yung spiritual blessings, no? Magkarugtong yan. No? So kung ikaw ay tapat sa Diyos, materially hindi kanya pababayaan din. Bagamat hindi naman talaga yaman na iniisip natin, pero yung kayamanan na yung meron kang sapat na pangangailangan, tapos hindi ka na aalala sa pangangailangan mo sa isang araw, kayamanan yan.
na napag-aralan na natin yan, na ang isang manggagawa, sabi sa Ecclesiastes, ay tahimik na natutulog sa gabi kumpara sa isang mayaman na nag-aalala sa kanyang kayamanan. No? Hindi tayo ganun. Tayo pinagpala sa isang banda na material na bagay, pero higit sa lahat sa spiritual na bagay. At ang tapat na lingkod ng Diyos, na tao ng Diyos, ay merong mga lasting treasure. Ibig sabihin, meron tayong kayamanang hindi nawawala. And what's that? Yung kayamanan natin sa langit. Yung eternal reward natin. No? We're investing spiritual reward from heaven. In heaven, in the future. Nagpapalayan tayo. Maraming talata sa Biblia. Of course, we're not after the reward. Pero kasama yan sa atin, sa magiging buhay natin doon sa new heaven and new earth, no? Ay magkakaroon tayo ng pagpapala. But we cannot imagine literally what's that. But there is such thing na pagpapala. Verse 4, ang sabi diyan, unto the right there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Yung light in darkness diyan refers to God's preserving grace during trials. So, naranasan nyo na sa iyong buhay yan na ikaw ay dumaan sa pagsubok. Iningatan ka ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Iyan ang buhay, iyan ang pagpapala ng isang taong may takot sa Diyos. Hindi siya pinababayaan ng Diyos. Ang Diyos ang nagsosustain sa kanya na pinapalampas ka niya sa suffering. Sabi ron sa aklat ng Korinto na walang pagsubok na ibinigay sa tao na hindi niya kayang dalhin, no? Kaya ang Kristiyano ay kahit na dumaan siya sa pagsubok, nalalampasan niya ito. Magpapala yan ang mga taong may takot sa Diyos. So, at kasama yan, tandaan natin, yung pagsubok na yan ay proseso ng ating sanctification. Na yan ay pagpapabanal sa atin, pagpapalago sa atin sa ating buhay pananampalataya. So, ang mga may takot sa Diyos ay pinalalampas niya sa mga paghihirap. Pinapalampas niya sa pagdurusa. No? Pinapalampas niya sa mga kapighatian. At sa panahon ng paghihirap, panahon ng kapighatian, ay nagbibigay ng pag-asa ang Diyos. No? Kaya, alam mo, kapag ka malapit ka sa Diyos, pagka talagang tapat ka sa Kanya, binibigyan Kanya ng wisdom, what to do. Diba? So, you're not confused. No, with the Word of God, God gives you direction what to do in times of trials. Nangyayari yan sa atin. And we na-experience na natin yan. Napakahirap ng buhay, napakahirap ng problema, pero nalampasan natin eh. Nalampasan natin yung mahirap na problema. No? Maaaring yung iba sa atin dito dumadaan pa sa pagsubok, nasa proseso ng trials. This would be a encouragement para sa atin, para sa inyo na dumadaan sa maraming pagsubok. Na ang tao na may takot sa Diyos, palalampasin niya doon sa trials na yan. At that's the promise of God. That's the Word of God. Kung ano man ang pagsubok nyo dyan. May maraming sakit sa pamilya, mga dumaranas ng problema, ng persecution, palalampasin tayo ng Diyos dyan. That's one thing for sure. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pine-preserve niya. God preserves His people
in darkness. Sabi sa Micah 7:8, the Lord is my light in darkness. No, sa panahon ng kadiliman, alam natin kadiliman, pagsubok, bighatian, paghihirap, trials, sufferings, ang Diyos ang ating liwanag. Kung wala tayong takot sa Diyos, hindi natin yan malalampasan. Sabi sa verse 5, basahin ninyo, a good man shows favor and lends. He will guide his affairs with his discretion. Yun, yung sinasabi rito, no? Yung mabuting gawa ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Yan, a good man shows favor. Nagpapakita tayo ng generosity. Kaya dyan sa Tagalog, basahin natin sa verse 5, no? Sabi, ang ikabubuti ng tao mapagbiyaya at nagpapahiram. Naku po, yan baka kayo ay hindi nagpapahiram, ay mahirap din yan, ano? You know, ganito, ito, kahit ako sa prinsipyo ko sa buhay, hindi. May tao ka talagang dapat natulungan sa oras ng pangangailangan, financially. No? Meron talaga. Alam mo yun. Pero, minsan naman yung tao, nangihiram, pambayad sa Meralco, pambayad sa Nawasa. There's something wrong with that person, no? So, alam mo yung tao na tutulungan mo na because of really in need talaga siya. Not because of his irresponsibility, no? Pati yung pambayad sa Meralco, pangungutang mo, may problema yung tao na yon. So, pero, of course, alam natin yung tao na meron talaga siyang pangangailangan, no? At dapat tulungan. We have that wisdom. At of course, tayo naman, mga Kristiyano, ayaw natin malagay sa ganun. Na pati yung mga basic needs mo pa, iuutang mo pa. Anong itsura nun? No? Yung kumbaga, ipangkakain mo, iuutang mo, ay because ano nangyari sa buhay mo? Baka irresponsible ang buhay mo. Irresponsible ka sa buhay mo. So that's not good, no? Pero tayo, alam naman natin, pag nagpautang tayo, huwag mo na asahan na babayaran ka. No? Mas huwag kang umasa na mababalik yung utang mo. Kung umutang ka, kung bayaran, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. No? Ganon ang natin. Kasi oo. Iyan ay mga mabubuting gawa na may pagpapala, no? Na hindi ka di ba? Sa isang talata sa Biblia na tumulong ka na hindi ka nagantihan, ang Diyos ang maggaganti para sa kanya, no? At yun ay pagpapala. At yung pagiging mapagbigay ay nagmumula rin yan sa biyaya na ating natanggap. So you have to appreciate the grace that you receive. You receive it, the salvation that you receive, the grace that you receive. Wala namang bayad yun . That's why when you give, ganun din dapat ang iyong puso na hindi ka naghahangad ng kapalit. Ang Diyos, nang binigyan ka ng buhay na walang hanggan, nanghingi ba siya ng kapalit? Diba? Hindi siya nanghingi ng kapalit . No? Tayo, pagka hindi ka nabayaran ng naaway na natin. Hindi maganda yun. Kapag hindi ka binubungangaan na natin, sinusugod na natin sa bahay niya dahil hindi siya nagbayad ng utang. Huwag natin gawin yun. Kapag di na nagbayad ng utang, pinopost natin sa media, sa social media, at napapahiya at naniningil ka sa online. Hindi tama yun. No? So, yung lend dito,
the word lend o nagpapahiram, nagpapakita na tayo'y ready na tumulong sa ibang tao. At yung discretion dyan na word, ay yun ay ibig sabihin, tayo ay merong wisdom sa paggawa ng mga desisyon, sa mga pagpaplano. Meron ganyan ang mga taong may takot sa Diyos. So, that's the verse 5 of 112. No, ang ibig sabihin niyan, yung may takot sa Diyos, no, meron niyang mapagbigay na puso, no, at meron